John and Angeli de los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Okay, magandang umaga ulit po ngayon mga kaibigan. Kasama na po natin ngayon ang ating running congressman Mike Macapagal. Good morning sa inyong dalawa. Yun, ito po. Kita mo, magandang lalaki po yan. Lamang sa akin yan. Yun, lamang na lamang kahit na kahit hindi maligo. Good morning ako. Good morning Sir Tommy, Ma'am Roda, at lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Olongapo, mga kababayan natin sa Subic, sa Castillejos at sa San Marcelino. Binabati ko po kayong lahat na magandang araw, magandang umaga, at sana ho mapakinggan ninyo at maintindihan ninyo ang mga sasabihin ko ngayong araw na to tungkol sa mga issues na bumabalot relative to the upcoming 2016 elections. Okay, yan mga kaibigan. Yan ang mahinahon na paliwanag ng ating running candidate na Congressman Mike Macapagal. Baka pwede pong malaman muna namin kung baka yung mga bagong sibol na hindi nakikilala dahil sa amin na nasa middle na, ayaw kong sabihin matanda na ako, nasa gitna pa lang ako. Nung dumating ako 1983, kilalang kilala ang TIDMAC. Hindi ko akalain na yung TIDMAC, bakit tinatawag siyang TIDMAC? Papa mo yun, di ba? Opo, kasi mahaba masyado yung Macapagal. Kaya shortcut, ginawang Teddy. Ang pangalan ho niya kasi Chodoro Macapagal. So, para umikli, ginawang TEDMAC. Pero, wag ho kayong mag-alala, Sir Tommy. Palagay ko, mas matanda ko sa inyo. Batang-bata kayo. I am already 45. I will turn 46 the day after the elections. May 10. And, tayo po ay may mga plataforma na gusto sana nating ilatag at gusto sana nating ipaliwanag sa ating mga kababayan dito sa Olongapo at sa unang distrito. Yan po, marami pong nakasubaybay ngayon magmula dyan sa Bataan, Olongapo, Subic, sa hanggang Castillejos, San Marcelino, San Antonio, hanggang Cabangan sa pamamagitan po ng antena lamang ng cellphone ninyo. Pati Angeles, Sir Tommy. Napapanood, Angeles. May texter tayo galing Angeles. May texter Angeles. Yung iba naman na nasa malayo, alam ko pa taga Quezon City at taga ibang bansa, sa Ustream sila nanonood. Dahil Ustream. Naka-live tayo ngayon sa Ustream. Type lang niyo yung Ustream, tapos lagay niyo Bigwas, ay makikita niyo live. Live po kami ngayon. Ay, ang una kong tanong kay running candidate congressman, anong layunin niya? Bakit naisipan niyang tumakbo bilang congressman dito sa unang distrito ng Olongapo? Maraming salamat po, Sir Tommy, sa napakagandang tanong. Alam po ninyo, tatlo lamang po ang plataforma natin. Sambales pala. Opo, sa unang distrito ng Sambales. Tatlo lamang po ang plataforma natin. Yan po ay trabaho, trabaho, at trabaho pa rin. Paano ko pong gagawin yan? Hindi naman ako si Superman. Ako lamang po, ang nickname natin ay Super Mike. Gagawin po natin yan by amending the Republic Act 7227 law so that our people in the first district will benefit from the jobs being created inside the Freeport. Ang nais ko po sana, kung tayo po ay papalarin, mga tiga rito ay hindi lamang bigyan ng priority. Currently, the people in the areas affected are being given priority. Pero yan pong priority is a word that can easily be used and abused. Nakita nyo naman, ever since tinayo ang SBMA, ilan lang po ang umupong chairman at na tiga Olongapo o tiga Bataan? Dalawa lang Kung tutuusin yung sumunod sa kanila, hindi naman po mga tiga rito. Yung mga ibang lugar opo, yung mga direktor hindi rin tiga rito. Kaya nga po minsan board meeting sila, hindi rin sa Olongapo kundi sa Makati, sa Manila. Paano po yung mga ordinaryong manggagawa, mga trabahador? Tiga saan po yan? Hindi rin po mga tiga rito. So, no longer will I allow that the people in the areas affected will be given mere priority.
what I intend to do at ang ipaglalaban po ni Super Mike Macapagal ay mabigyan ng restriction so that people in the areas affected lang ang makapagtrabaho at makinabang sa lahat ng mga nadudulot na trabaho inside the Freeport. Yan po ang number one na ating plataforma at ipaglalaban. Ganda ng ano no, ganda ng ikaw Rodal, mayroon maganda po yung platforma nyo. Kaya lang, syempre, Salamat medyo po. may tanong lang din po, di ba? please. Tulad nga po ng sinabi nyo na ang priority is yung mga residente dito sa may Olonga po. Dapat sila lang. Oo. Paano naman po? Kasi may mga qualifications ang mga employer po niyan na minsan hindi rin po naman namimit ng ibang Olonga Peños. Salamat po, Ma'am Rhoda. Alam po ninyo, napakaganda po ng tanong din na yan. Ang totoo niyan, sir at ma'am, ako po'y nagkaroon na ng konting discussions at pulong-pulong sa mga negosyante sa loob ng Freeport. At dahil tayo po ay nagko-caucus at nagmi-meeting bara-barangay, yan po ay tinanong nila sa akin. Ang exact words that they used is that, how can the people of the first district be the sole workers inside the Freeport when most of them are not even qualified. Kaya ganito po ang isinagot ko sa kanila. At ang mga kababayan ko sa unang distrito, pasensya na po kayo, ipinangako ko na kayo, hindi pa lang nyo alam. Ito po ang isinagot ko sa kanila. Ang sabi ko, siguro po magsasakripisyo tayong lahat. May mga infrastructure projects na siguro maaantala. Yung mga libreng gamot, yung mga tulong pang-ospital at tulong pang-tawid gutom, itutuloy po natin yan. Dahil meron naman pong budget ang Congressional District para dyan. And in tandem with national agencies like the Department of Health, PCSO, pipilitin ko pong makalikom ng pondo para matulungan ko ang mga kababayan sa unang distrito. However, yung mga infrastructure projects, medyo magsasakripisyo muna po. Dahil ang gusto ko po at pipilitin ko, maglalagay tayo ng malawakan at saka bara-barangay na mga training centers and apprenticeship program facilities all over the first district, bara-barangay, so that the people of Olongapo, Subic, Castillero, San Marcelino will be trained and they will be qualified for the jobs that will be offered and available inside the Freeport. Abay, napakarami pong trabaho dyan. Over 100,000 sa ano po, sa Hanjin, over 30,000. May Keppel pa. At lalo po, pag nawala ng korupsyon at napaganda natin ng turismo, at lumabas na po ang plataforma ko para sa mga investors. Dadami po ang investors na darating. Pero ang gusto ko, maging qualified tayo para tayo lang ang makinabang at magtrabaho sa loob ng Freeport. Kung hindi po tayo magtatrabaho, hindi po tayo babangon at hindi uunlad ang bayan natin. Yan lamang po ang gusto ko sanang mangyari para sa mga kababayan ko dito sa unang distrito. Ang ibig pong sabihin nito, sir, lalo na nabanggit mo kanina na amyendahan itong Republic Act 7227. Yes, sir. Alin doon ang dapat amyendahan sa Republic Act 7227? Marami po. Number one, the word priority should be changed to use the word restrict. We will restrict employments to the people living in the areas affected. Number two, I will, like I said, create job training facilities and apprenticeship programs all over the first district. Number three, siguro po, ang pag-inamenda natin yan, isama na rin natin yung no to age limit o alisin natin ang age limit. Kasi po, maraming mga katulad ko, lagpas kalendaryo na ang edad ko. Mga 30 plus, kawawa 35, hindi na nakapagtrabaho. Kawawa po. Kasi mga agency yung ano talaga niyan nagpapatupad Isa yan pa yan, ma'am. Hindi Isa pa yan. tulad pagka yung direct ka na Direct nag-apply. Yes. Oo. Isa pa nga ho yan, yung agency, dapat pong tutulan yan. Siguro dapat direct hire, wala yung contractualization. At lalong-lalong higit na, yung mga kumpanya na yan, may mga Freeport status yan, ano? Dapat ang sweldo nila sa mga manggagawa nila, dahil they are paying about 7% ang tax rate o ang corporate tax as opposed to 28% sa Manila. Sometimes umaabot ng 30%, as you know, depending on the kind of industry or business, ano? Dapat po ang sweldo sa manggagawa should be Manila rate. Kasi may mga kumpanya dyan, ma'am, sir, may mga branch sila rito sa SBMA, may mga opisina sa Maynila.
Aba, yung sweldo sa Maynila, mataas ang bayad. Yung sweldo sa ating mga tiga-Olongapo, tiga-unang distrito, Subic, Castilleo, San Marcelino, mababa ang sweldo. Dapat po, under the Freeport, wala ng provincial rate. Under the Freeport, it should be Manila rate. Tungkol dyan, sir, maganda yon at nabuksan mo na rin tungkol na Manila rate. Napakaganda yan, pabor yan sa mga mamamayan, ordinaryong manggagawa, pabor po yan. Yes, sir. Ngayon, kunin naman natin kaya, ngayon kasama natin, sasabihin ko sa iyo, isa po sa investor sa loob ng SBMA, itong aking partner na host ngayon, si Rodalyn. Isa po sa investor yan dyan. Kaya ano kaya naman ang kanyang masasabi tungkol doon sa Manila rate ang gagawin? Kami, pabor talaga kami dyan kasi syempre, mga manggagawang Pilipino ang matataasan natin ng sahod po dyan, di ba? Pero kasi meron din mga negosyo na tulad nga po na natabunan ng EU 156 na medyo talaga naglaylo yung mga negosyo dyan sa loob ng SBMA. Lalo na po ngayon, ang dami na lang pinapaan na kung ano ng mga patakaran, mga pagbabago dito sa mga negosyo. Paano naman din po yung negosyo ng mga investor na yan? Napakagandang tanong po, ma'am. Yun. Ganito po ang gusto kong gawin, Dapat ang panalo rito ang negosyante at ang manggagawa. So, what I want to do is, number one, alisin natin yung mga additional fees like KUSA and additional taxation, which I believe is against the law to begin with. Because when SBMA was created, 7% flat rate lang bakit may mga kung ano-anong fees Marami and po. other taxations na ipinatong pa like KUSA? Aalisin ho natin yan. We will make it clear and or absolutely clear, that all of these other taxes and fees will be taken out. Number two, alam po ninyo, merong 5% gross, 5% gross of the gross na napupunta sa national government. Aamendahan po natin na dapat 2% lang ang mapunta sa national government. The remaining 3%, I think, should be reinvested back to the local tourism industry in SBMA. Why? Kasi po, dadami ang mga turistang pupunta. Gaganda ang Subic, mamamarket natin, not only in the entire Philippines, but internationally. Hindi ho ba nung panahon ni Chairman Dick Gordon, napakaganda ho ng SBMA? Wow. Ang dami hong pumupunta na mga turista, both locally and or nationally and internationally. Dapat pong ibalik yan. Dapat pong gumanda, kumita ang mga negosyante. But at the same time, dapat tumaas ang kalidad ng mga trabahador at maproteksyonan at mabigyan ng tamang benepisyo ang mga tiga-unang distrito. Mayroon naman din pinagaganda si Chairman Garcia kasama ng kanyang pamilya. Holy Land Church. Yan, sa labasan ng tipo. Okay. Yan. Di ba? Meron pa po. Singit lang. No comment Singit ko ako na lang dyan. din po. Oo. Ah. Kasi dito po, mga investors, mga foreigner po yung Yes, sa loob ng ma'am. SBMA. Opo. Ngayon, mataas kasi ang respeto nila sa atin, lalo sa mga namumuno. Opo. Kung kayo po ang upong congressman, paano nyo naman po mapapataas din ang kalidad ng negosyo dyan po sa sa SBMA? Well, ang pamumuno po, naniniwala ako that leadership must be serving the people. Ang tawag po dyan na the new brand or the new style of leadership is servant leadership. Igagalang po at irerespeto tayo not only nationally but I believe internationally kung ang namumuno ay isa ring lingkod bayan. Mahirap pong mangako. Maraming mga politiko na hindi na ang mga tao na hindi na naniniwala sa mga politiko. Ang masasabi ko lamang po, kung tayo po ay papalarin as your congressman of the 1st District, I will be a servant first and I will do my best so that nationally and internationally SBMA will rise from the ashes of poverty and we will again see SBMA's past glory during or very much the same during the time of our magiting na Chairman Richard Gordon. Pipilitin ko po na bumalik ang ganda na yan. Kasi sa halip na suportahan nila yung negosyante, lalo nilang pinahihirapan. Lalo na yung SBDMC, lalo nilang pinahihirapan. Yes, nandyan yung iimbarguhin, yung mga bayad ng ilang milyon yung property, iimbarguhin kung hindi makapagpatayo kaagad ng pangalan ito, ng warehouse, nagbayad na nga ng 50 million. Kung ang dala mo 50 million lang puhunan, bumili ng 45 million o 40 million na halaga ng lupa, tapos
i-require nyo kagad, bigyan nyo ng taning ilang buwan lang na kailangan matapos ang warehousing, ay ang warehousing nagkalaga ng 50 million, ano pa ipapatayo? Wala na pamuhunan. O di ba? Di pa bagsak na tuloy. At saka isa pa ho yung corruption dyan, ano? Paano hong dadami ang investor? O paano tayo makaka-attract ng investor kung kung wala tang tinatawag na investor confidence, no? Kailangan pong una yung pag-a-apply po ng business permit. Dapat ho huwag pahirapan ang mga investors. Siguro we should put under the amendment law a language that says business permits will be approved within 48 hours of application pending the distribution or submission of all the documents required. Siyempre, hihigpitan natin. We want business to follow our own local rules and regulations. Pero dapat hindi sila kutungan. Dapat maka-attract tayo ng mga investors para lalong dumami, gumanda at maraming magtrabaho. May tanong lang po. Yes, ma'am. Kasi kilala po ang SBMA ngayon na kapag may bagong nakaupo na administrator kaya chairman, nagbabago rin ang rules and regulation nito. Kung sakasakali po bang kayo ang maging congressman, magiging fix na kaya yung rules and regulation na yun? Alam po ninyo, there are only two ways to skin the cat, so to speak. In this case, there are only two ways to change SBMA. From the inside and out. On the inside, kailangan natin ng chairman na magaling, katulad ni, I'm using his name all the time, but katulad ni Senator Richard Gordon. Magaling, matino, at hindi corrupt, no? Talagang lahat ng SBMA nun. Opo, yes ma'am and yes sir. At alam niya ng mga kababayan natin. So, kailangan nating suportahan. If I will be lucky and God willing, ako pong maging congressman, I would endorse for chairman and directors who are unblemished, who has unblemished reputations, mga tao na dapat manungkulan sa SBMA. However, we can also influence and change things from the outside. Yung batas na sumasaklaw ng SBMA under the amendment bill na ipopropose ko, I will make sure na walang korupsyon at it will be followed to the letter. Lalagyan po natin ng mga strict regulations and strict legislative enactments, so that the mistakes that we've seen in the past 3, 6, 9, or 12 years, will never be repeated. Hindi po ako papayag. At yan po, malapit yan sa puso ko dahil naniniwala po ako na babangon lamang tayo kung tayo po ay magkakaroon ng magandang oportunidad, magtatrabaho tayo sa loob ng Freeport. It was invented to us a long time ago by Senator Richard Gordon, or former chairman. We will not invent or reinvent the wheel. It was invented for us. Kailangan na lamang nating improve, palakasin, paigtingin, at it's upon us now to take the initiative. Sana maghalal po kayo ng tamang tao para mapabuti at mapaigi ang sitwasyon ng bayan natin. Sa bagay po mga kaibigan, ito'y naka-record. Mapapasok pa sa YouTube. Kapag sakaling nanalo, congressman, si Mike Macapagal, kapag mayroong hindi nagkatotoo, papanood natin uli ang interview na ito. Ay, hindi na ako babalik kay Sir Tommy at kay Ma'am. Kukuha po ako ng record na ito. Ilalagay ko sa office namin. Hindi na ito eh. Hindi na ako babalik sa mga kababayan ko 3 years from now kung tayo po ay pinalad. Kung hindi ko po nagawa yan. Okay. Napakaganda po ng kanyang layunin para sa mga mamamayan ng unang distrito ng Zambales. Mayroon lang nagtatanong sa akin nung nakaraan, kaya ba niya? Siya ba'y abogado? Oo nga pala. Abogado ka ba, sir? Hindi ho. Tayo po ay Upsilon yan. I studied in the University of the Philippines. I joined the prestigious Upsilon Sigma Phi Honor Fraternity in UP. Brad po natin, fraternity brother ko si Senator Gordon, my father, of course, Attorney Teddy Macapagal, including former President Marcos and national hero Ninoy Aquino. Marami pong mga illustrious members and fraternity. From UP, I went to the States. Tayo po ay nag-aral din sa UC Berkeley, and I am not a lawyer nor a politician. I am a businessman by profession. In
the United States. Alam po ng mga kababayan natin yan na in California, I was able to create jobs, many jobs, thousands of jobs for the people of the Philippines who migrated to the US. Kung nagawa ko po yan noon sa mga hindi ko naman kababayan, abay, mas lalo ko pong pipilitin na magawa yan sa mga kababayan ko dito sa Olongapo at sa unang distrito. Ay, paano mo po magagawan ng paano mo maisusulong sa Kongreso? Napakagandang tanong mo niyan. Kasi ang batas na binabago natin, exclusive lang naman sa Freeport. Di ba? Bakit naman makikialam? Amended lang naman. Amendahan ko na. Kaya nga, hindi naman yung provincial rate sa buong Pilipinas ang inaalis ko. Hindi naman yung contractualization sa buong Pilipinas ang inaalis ko. Mabigat yun. Napakahirap po nun. Lahat ho ng congressman, pati mga senador, nakikialam. Baka ho tumutol pa. Isipin nyo ho, parang ganito lang yan. Pang dito lang. Parang halimbawa yung national highway natin. Magmula Olongapo hanggang Zambales. Pinalitan ko lang ang pangalan. Imbis na National Highway, ginawa nating Sir Tommy Biguas Street o Sir Tommy Biguas Avenue. Abay, hindi po makikialam. Akala ko Barito Nation. Pwede rin ho. Pwede rin. Ay, nakita ko doon na maling Naiwalay na ang Barreto. Nagiging mission na Barito Nation. Pero hindi naman basta-basta rin po. Kaya kailangan idadaan talaga sa legal, sa Kongreso. Yes, sir. Naka-specify lang sa SBMA. Yes. It is only an amendment to the existing Republic Act 7227 law which created SBMA and in fact the BCDA. No? So, sakop ang BCDA and SBMA. Pero sa SBMA tayo tututok dahil yan dito nakataya ang kinabukasan natin. Apektado tayo dyan. May posibilidad na gagayahin din ang lahat ng Freeport Zone yan. Hanggang Cagayan. Pag ginaya ho nila, baka hero ka na, baka tumakbo na ako, Senator. Pag nangyari ho yan at pinilit nila ako, aayaw ako. Because ang puso ko nasa Olongapo at unang distrito. Hanggat hindi ko natatapos ang mission ko para sa mga kababayan natin, hindi ko kayo iiwan. Maski na yung presidente pa ang pumilit sa akin, ang sasabihin ko sa kanya, hindi pa ho tapos. Habang hindi pa tapos ang gusto kong mangyari sa bayan natin, hindi ko po kayo pwedeng iwanan. Dapat talaga paghandaan ni Congressman yung ganung kanyang panukala. Napakaganda para sa mamamayan ng unang distrito ng Zambales. Kaso lang, alam nyo naman po, pagdating sa Kongreso, pag oras na pinanukala mo pa lamang, ilalabi mo pa. Nako, mapahirapan ang paglalabi. Minsan, gagastusan mo pa ang paglalabi. Nako, alam na siguro ni Congressman yan. Medyo. Kaya nga po sa pagpili po, mga kababayan ng Congressman, ipapaliwanag ko lang at igigit ko lamang na iba ho ang trabaho ng lokal na namumuno sa isang congressman o mambabatas at senador. Ang congressman hindi lamang basta magpapasa ka ng batas, gagawa ka ng batas, ipapasa mo sa Kongreso, hindi po ganun. Kailangan po nagsasalita ka, you know how to speak, to stand up, to debate, because there are what you call privileged speeches, there are what you call interpellations, there are debates both in congressional committee hearings and in the plenary. At haharap ka sa yung committee hearings po, kasama rin ang mga senador and congressman together. Abay, kung hindi po nagsasalita ang congressman o lalo na ang senador at hindi po niya iniisip ang interes ng bayan natin para tayo makapagtrabaho at sasanayin nila tayong pumila, paano po tayong uunlad? Hindi ho ba? Pag-isipan niyo lang po sana yan dahil kailangan pong marunong at magaling ang congressman natin. Katulad po ni Senator Richard Gordon. Yun, talagang idol na idol talaga. Idol. Magbasa ka nga muna dyan ng baka... Medyo may idol po natin yan dahil matagal pong... medyo dagdag na tanong lang. Sige ma'am. May posibilidad ni kaya maamendahan yung EO 156. Nako. Yan pong EO 156 na yan. Lang naman EO 156. Kasi yun ang talagang pinakaugat ng naging maganda ang SBMA. Okay, ganito po yan. The EO 156. Presidente na siguro niya na upo. No. An executive order can only be amended by another executive order, no? But it is my intrinsic belief that that EO is in fact
illegal. Why? It went against an existing congressional law. You know, between a congressional law and an executive order, it's always the congressional law that's higher, hindi ba? Ay, naka-allocate sa kanya bilang executive. Meron po. Pero ang executive order cannot katulad ho nung chairman at administrator, hindi ba? Under the law, the administrator is the ex-officio chairman of the board. Hindi ho ba? Eh bakit ho nagbigay ng executive order appointing a chairman and an administrator, dalawang tao ang umupo? Yan po ay illegal even if it is an executive order, because an executive order cannot supersede a congressional law enacted by Congress. Malinaw po yan sa batas. So, ibig sir. sabihin po, may posibilidad. Ay well, yung posibilidad po na yan, isa po tayo siguro, no? Natututol. Ganun po ang Bagamat mangyayari. pabor dito sa kapartner ko, dahil isa, siyempre, investor. Pabor sa kanya ang pagkano ng executive order na yan. Pero sa akin pagkakaalam, dahil yung AO 19, executive order 19, Tama. sa akin din kasi nanggagaling yan yung pagpasok ng mga ukay-ukay. Diba? Pinanukala yan ni Dinky Suliman kaya nagkaroon ng executive order number 19 dahil po sa inyong lingkod yan na pagpasok ng mga ukay-ukay kaya pinagbabawal. Okay. Ngayon, sa bagay may punto rin. Yung sa kanya naman, pabor sa kanya bilang investor. Pero kung ituring din natin atang illegal ang executive order, may power pa rin ang executive Meron po, meron. Pero again, I will repeat, alam nyo, ma'am, sir, and mga kababayan natin, ito ang katotohanan yan Ang SBMA napabayaan ng current president natin, no? Alam po ninyo, yan ang ikinampanya ko, loyal tayo dyan, pero napabayaan niya, no? Kaya ganyan ang itsura niyan, no? Hindi ko naman sinisiraan or whatever, ang mga nanunungkulan, no. All I'm saying is, there is so much we can do or we could have done in the past 6 years, no? At alam ko, nararamdaman niya ng mga original na mga tiga rito. Kailangan pong bumangon ang SBMA dahil dyan nakataya ang kinabukasan natin. Number 1 yan, isa na rin yung US bases, yung pagbabalik ng US forces sa bayan natin. Abay, alam po ninyo, 2014 pa yan nung napirmahan ni Pangulong Obama at ni Pangulong Aquino. Bakit po tumagal? Umabot pa sa Supreme Court. But, ladies and gentlemen, good news. And I want to bring good news to you, no? About a month and a half ago, the Supreme Court, by a vote of 14-2, parang ganon, or 12-0 or 12 out of 14, voted to legalize EDCA. In other words, in favor of the return, eventual return of the US forces. However, hindi pinpoint kung saan. Ipagpatuloy po namin yan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Thank you. Okay, mga kaibigan, at balik na kami sa nalalabi po naming 30 minuto ng programa. Medyo napakaikli pagdating sa napakagandang talakayan, napakagandang paliwanag ng aming guest ngayon. Ay pagpapatuloy po natin yung kanyang paliwanag hinggil po doon sa pagbabalik ng mga Amerikano. Marami naman po talagang naghahangad dahil naangat ang ating buhay noon sa pamamagitan ng pagdating nila. Hindi lang dahil doon sa mga prostitute, hindi lamang sa mga clubs, kung hindi talagang lahat ng mga produkto mo nabibili dahil doon sa mga dayuhan at mataas pa. Diba? Sige, sir. Alam po ninyo, malapit kasi sa puso natin ang base naval, ang US bases. I believe we are all children of the American base. Tayong mga taga-Olongapo, Subic. At buo kabuuan na ng Zambales and parts of Bataan. Kaya masakit po para sa akin kung babalik ang base naval at yan ay babalik hindi sa Subic base.
dapat pong ipaglaban pa rin dahil hindi pa tapos ang laban. That is why we need to elect not only senators, more senators, I believe, and especially congressmen, mga mambabatas na may paglalaban na maibalik ang US forces, especially dito sa Subic Base. That's why makikiusap po ako, no? I don't know, baka pagalitan ako ni Sir Tommy, makikiusap po, ibalik po natin si Sir Richard Gordon. Kailangan po natin siya sa Senado dahil naniniwala ako na magaling ipaglalaban niya, mahal niya tayo na maibalik ang US forces dito sa Subic Base. Kailangan naman niya nakakampi sa Kongreso. Tama. Katulad niya, magaling, marunong magsalita, ina-idolize siya, mas bata sa kanya. Ewan ko kung kasing pogi o mas pogi, bahala ka na. Sir Pareho Tony. naman kayong tisoy eh. Pero si Makapagal po, si Super Mike, ipaglalaban ko na magbalik ang US forces dito sa bayan natin sa Subic Base. Yan, makakaasa kayo. Okay, mga kaibigan, magbabasa na tayo ng inyong mga komento, tanong sa ating pinapaksa ngayon. Basa ka na, Ruda. Galing sa Sir 998-404 ang huli. I think Bong and Teddy will win this election. There is big group of Olongapo. I thought this morning that they are in favor of this tandem. If they win, hopefully first and foremost organize the tricycle system having problem day by day. Kaya nga po, kailangan din natin ng kakampi sa mayorship. Yung mga issues sa mga jeepneys, tricycles, lalo na yung kuryente natin, mamaya pag-uusapan Yes, natin yan. natin yan. Yung mga local issues natin, kailangan po natin ng kapartner. Okay. And my endorsement stands, ano? I've already endorsed for mayor ang magiting na dating mayor, James Bong Gordon. Naniniwala po ako na siya ang magiging kakampi ni Senator Dick, siya ang magiging kakampi ni Super Mike na ipatupad ang mga plataforma namin sa national at sa local naman. Kami naman ang magiging kapartner niya to support him dyan sa pagbabago na gusto nating maganap sa mga tricycles and sa mga jeepneys, sa mga sitwasyon ng mga, lalo na yung mga mahihirap na mga kababayan natin. Okay. Makakaasa kayo dyan, nandito ako, habang nandito ako, makikipag partner tayo kay Mayor Bong to implement all of these things. Sige, next. Galing sa Sir 920-443 ang huli. Good morning po. Tanong ko lang kung kayo po ang maupo, ano po ang magagawa natin para masugpo o kaya naman mabawasan man lang ang droga dito sa ating bayan? Maganda po ang inyong paliwanag. Salamat po, Congressman. Alam po ninyo yung, I'll be perfectly honest, ano? Marami yung mga politiko kasi na nangangako na tatanggalin ng droga, babawasan ng droga. Alam po ninyo, yung laban sa droga, I believe it originates in the national level, no? That's why ako po I fully endorse si Duterte for president, no? I know I cannot change the man or we cannot change the man, but we can change the country, no? Sir, sa akin lang naman, bagamat nabanggit na rin, sisingit na rin ako. Madali lang yan, maiibsan din. Meron na akong microphone. Oo. Maiibsan din yan. Kasi alam mo kung bakit. Pakiusapan ko na lang yung lahat ng mga drug pusher na yung kanilang mga shabu, lagyan na nila ng lason. Dahil ang bibili lang naman dyan ng shabu, mga addict lang naman para maubos na lahat ng addict at mga drug pusher. At saka also naniniwala din ho ako, sir, na siguro kung gaganda ang bayan natin, magkakaroon ng opportunities and jobs for yung mga tambay, siguro ang ugat na rin ng droga at ng mga... Walang trabaho. Ay, yun. Yes. Dahil wala pong trabaho, mga tumatambay. Kung magtatrabaho ang mga tambay at palagay ko ho, mababawasan ang paggamit-gamit ng illegal drugs. Ng ating oras. Sige, magbasa ka pa para ano. Galing sa Sir 943-701 ang huli. Bakit si Garcia, ang chairman ng Freeport, di naman sakop ng SBMA ang dinalupihan? Ang alin? Hindi po tiga dinalupihan si Chairman Garcia. Galing po sa In text fact, yun. oo nga, in fact, mga kababayan ko, sa text nga pala, dapat text ang, hindi po kamag-anak ni dating Governor Ted Garcia, si Chairman Garcia. Tiga Maynila po si Chairman Garcia. Negosyante po yan. Kung tiga Bataan po ang nalagay sa SBMA, siguro I will support the person provided tama yung taong malalagay. Okay. Kaya lang kung tiga Maynila, dapat ho tiga rito sa atin. Sige, Galing sana. sa Sir 917-119 ang huli. Sana po magkaroon din ng plataforma para sa Olongapo at hindi lang sa SBMA ang asahan. Gagawin po natin yan. What I intend to do for Olongapo is to expand the Freeport. Okay. Pag naglagay po ng factory sa Olongapo ang Nike,
dyan sa Kabalan, automatic Freeport status agad. Teka. Ang gagawin natin, yung expansion na pinatupad ni Madam Mitos, nabasa niyo yung batas, pasisimplify natin yan. Pipilitin ko na maglatag ng another amendment to the RA 7227 law, expanding it so that companies in Olongapo, Subic, Casillao, San Marcelino will have automatic Freeport status. Teka muna, nakapiti, di ba nag-ano ngayon siya sa Nike? Kay Pacquiao? Galing kay Sir 684 ang huli. Good day, M. Super Mike. Ngayong nahinto project sa Long Road, Gordon Heights at Nanalo Red Team, itutuloy ba yan ni Bong Gordon? Natural naman. Kasi, pwede mo pakitapos. Kasi ang tagal na niya nakaupo noon, di man lang nabigyan pansin ng mga roads dito sa Gordon Heights, buti pa ngayon may nagparamdam ng Pwede ba ako yan. sumagot dyan? Sige po, sir. Oo, kasi ganito yan eh. Bagamat alam ko na talagang hinahanap ninyo, lahat kasi ng tao naghahangad ng serbisyo. Bagamat inunan niya noon dahil nasa problema, matinding problema ang Olongapo sa pagkakautang sa kuryente. Kaya nakapuko sila noon. Hindi, bagamat talagang lahat naman priority. Wala namang ama na nais na lahat na pahirapan yung kabila eh. Hindi lang inabot. Dahil nga sa nakapokus doon sa kuryente, dahil yan ang ginamit nilang issue. And speaking ng kuryente, ano nga pala, pananaw mo pagdating sa kuryente na yon na sinasabi nga nangutang daw, nabaon daw sa pagkakautang ang Olongapo dahil sa kuryente. Sasagutin ko ho yung kuryente, pero quickly. Yung pong mga daan-daan, yung mga infra, no? Makikipagsabuatan po ako kay Mayor Gordon kung siya pong mananalo at ako rin. Kaming dalawa, pagtutulungan namin na maayos o yan, makakaasa po kayo. Tawagan ninyo ako na ho ang kukulit. Or kung meron pong budget sa Congressional District, pagtapos ng plataforma natin ng mga job training, tayo na rin mismo with Mayor Gordon. Ngayon, tungkol po dyan sa kuryente. Napakaganda ho kasing issue niyan eh. And matagal na pong panahon na marami akong mga naririnig na mga misinformation tungkol sa kuryente. Simple lang ho yan. Olongapo is buying or from 2001, okay, ulitin natin ano. In 2001, the EPIRA law was passed by Congress. EPIRA law created PISAM, no? Yung PISAM, yan ang nagbibigay ng kuryente sa atin through Napocor. So Napocor nang gagaling, but it is PISAM who distributes power to Olongapo's PUD. Tato yan. Okay, ganito po nangyari. The pilferage, yung nakawan sa kuryente na binanggit ni Sir Tommy kanina, that is pegged at mga 40% nung total na kuryenteng kinukonsumo ng bayan natin o ng Olongapo buwan-buwan. No? So, yung pong 40% na yan, in time kasamang interes, lumaki, lumobo. Pero hindi po yan ang tunay na may kasalanan kung bakit umabot ng 5 bilyon. Ang tunay pong kasalanan yan yung PISAM. Ilalabas ko na ngayon. PISAM, kung i-research nyo, double charged, not only PUD, but other distribution outlets all over the Philippines to the tune of 10 billion pesos. Abay, maswerte tayo, 5 billion lang po utang natin. Dahil napakawalang yaw niyan. Okay? Now, yung narurungkulan mo dyan, is under the Department of Energy, mga nakapupahuyan ngayon, ano? May lahing butanding. Ganito pong gagawin natin. Sasabihin ko na, under a makapagal congressional administration, tatawag po tayo ng tinatawag na congressional investigation. Tama. Haharap po sa congressional investigation ang ahensya na yan. Iba na hong presidente, ibang administration na. At iba na rin na nakaupo dyan. Haharap po yan sa harap ko. Dinudublingan nila, no? Kayo pong mga tiga-Olongapo, gusto kong manood kayo dahil gusto kong pag sumumpa sila sa inyo, nakatingin sila sa mga mata ninyo dahil meron silang kasalanan sa inyo. No? At mga kababayan ko, 2 o 3 lang ang tatandaan ninyo. Una, yung PISAM, binayaran po niyan mga 80% ng pagkakautang ng lahat ng electric co-op sa buong Pilipinas. Bakit hindi binayaran ng Olongapo? Una yan, kailangan sagutin nila yan sa akin at sa inyong lahat. Ikalawa, linawin na nila yung double charges na pinataw nila sa lahat ng mga electric co-ops including PUD ng Olongapo. Magkano ang na-double charge sa Olongapo? Tama nga pala yung sinabi ni former Mayor Bong Gordon na ang utang natin nasa mga 2 million lang higit.
Tama nga, kaya umabot ng 5 billion. 2 billion dala, 2 billion lang daw. Mahirap pong i-calculate right now. But lumalabas po sa forensic accounting na ginawa ng grupo namin. These are my classmates in UP, no? Lumalabas na ang utang ng Olongapo, wala hong 5 billion. Malinaw na walang 5 nasa billion. 2 billion nga Kaya ho, may haharap sa akin kung tayo po ay papalarin. May haharap sa akin at yan po ay hindi ko naman talaga titigilan hanggang saan kami makarating. Ginawa ho yan ni Madam Mitos when she was congresswoman. Maraming mga, basahin po ninyong internet. Marami siyang panukala. Tumawag siya ng congressional investigation, pero itutuloy po yan ni Super Mike at tatamaan natin yung dapat tamaan dyan. Maniwala po kayo at makakaasa kayo. Yun. Thank you. Ayan, kalaban niya dyan, yung pisam na. Dahil masahol pa pala sa butanding. Kung humigop, grabe, doble ang laki ng tiyan. Okay. At magbasa mo na bago may ako itatanong sa kanya. Yeah. Huling tanong ko sa kanya, magbasa ka muna. Kaya kay Sir 921356 ang huli. Good AM, Mike Makapagal. Good AM din po. Bakit nung nakarang halalan kay Mayor Roland at Kong Hun ka, anong meron ganyan ba ang taong may prinsipyo? Paano kapag pagkakatiwalaan namin? Simple magandang tanong ho yan, ano? In 2010, I supported the former Vice Mayor pa nga, no? Ako In nga, fact, kasama rin ni Rolin eh. in fact, kasama ko pa nga nun si President Pinoy na sinuportahan. In 2013, sinuportahan ko nga ho si Congressman at si Mayor, ano? Pero alam po ninyo, kasama din naman ni Senator Dick Gordon si Mayor eh. Ewan ko, ano bang year yun? Di ba? Oo. Magkakasama rin sila. Yung sinasabi ni Senador Dick Gordon eh. He has no sensitivity. Ang totoo po niyan na si Congressman nung tumatakbo yan na I think mayor ng Subic, katiket po niyan si Ma'am Anong tumakbong congresswoman, no? Bakit po naglaban-laban, ano? Ma'am, ganito lang po kadali yung nagtanong, ano? Ganito lang po kadali yan eh. Ang sabi nga nila, bakit ako biglang sumulpot lang, no? Alam po ninyo, in 1971, ano? A humble person from West Bahak, ano? Ran for the Constitutional Convention delegate. He was voted the youngest, pinakabata. That person later on became mayor, chairman of SBMA, secretary of tourism, senator, and almost became president. Why? He had a vision. Humbly speaking, I too have a vision for Olongapo, and that is to alleviate poverty and to help our people rise from the ashes of poverty and jobs in the city. Pipilitin kong magtrabaho tayo. Yan ang dahilan kung ba't ako tumatakbo. Yun, sige, sunod. Galing kay Sir 10684 ang huli. Lalo lang nasira ang long road ngayon. Sana po masagot ang tanong namin. Ano guarantee na magagawa pa ang project sa long road? Ito lang po masasabi ko, ako na po ang sasagot dyan. Nagkaroon po kasi ng questionable yan sa COA. Dahil po'y pinagagawa po yan na walang proper bidding. Public po yan eh. Kaya pinahold. Kaya kung sana dinaan nila, ang may kasalanan dyan, yung nagpapatupad kung bakit kasi pinagawa na wala pang bidding. Na normal lang yan, na may magre-react. Lalo na yung ibang mga kontraktor. Kaya maipagpatuloy natin yan kapag sakaling maupo ang bago nating mga mamumuno. Sige. Ito. Gaya kayo 0977-528 ang huli. Good day, M. Tanong ko lang po, bakit nagbayad kami ng basura? Di ba po ang munisipyo ang bayad dyan? Hindi, pinangako ni Rolin yan. Pero hindi naman nagkatotoo. Kaya wag na lang mangako. Ngayon, ako naman ang magtatanong kay Sir Mike Makapagal. Totoo ba ito, Sir Mike, na ikaw nangangampanya habang nakahubad? Hindi naman ako nakakampanya nakahubad. Pero lilinawin ko, ano? Kasi kumakalat to, marami hong tumatawag sa akin, maraming nagte-text. Kasi yung presidente mo raw nanghahalik, ikaw naman nakahubad. Yun na nga ho, ganito ho yan. Sa aking pagbisibisita, hindi pa naman formal na kampanya, pero sa aking pagbisibisita sa mga barabarangay, marami ako nakikita mga kababayan natin kasi mainit, wala naman silang aircon, wala silang electric pan minsan. Sila po yung mga walang t-shirt, mga nakatayo sila sa kali-kali. Alam po ninyo, pag nakikita ko yun, biglang hinuhubad ko yung t-shirt ko. Binibigay mo t-shirt mo?
Hindi naman ho, dahil luma rin ang dala-dala kong t-shirt. Pero hinuhubad kong t-shirt ko at nagpapapicture kami, tapos nagkukwentuhan kami, nakahubad din ako. Ang totoo niyan, gusto kong isipin ng mga tiga Olongapo, Subic, Castillejo, San Marcelino na dito sa unang distrito, pantay-pantay tayo. Sinasabayan mo lang. Kung kayo po hindi kakain, hindi ako kakain. Nililibil mo lang ang iyong sarili. Kung wala ho kayong tsinelas o sapatos, wala rin akong tsinelas o sapatos. Pero kung tayo po aangat at uunlad, kasama nyo rin ako. Kaya nga po, uulitin ko, sa susunod na magkita tayo, kung maaari ho, huwag kayong magtanggal ng mga pantalon. Dahil baka ho magtanggal din ako ng pantalon, baka mamaya wala naman kayong underwear, mapilitan ho ako. Nakakahiya naman ho. Baka sabihin hindi ho tayo pang congressman, ha? Ay, katulad po nito, congressman, ay lahat ng politiko ginagawa na nila lahat. Lahat. Katulad nan, sinasabi mo, naghubad, humubad ka na rin ng t-shirt. Ito ngayon, yung ibang politiko, may nagsasayaw. Ano naman kaya? Ito, ipi-play natin ha. Yung pagsasayaw ngayon ng isang politiko. Nakahanda na ba yan? Kaya, dapat umalis. Bakit umalis? Nandyan yan, nakasave na yan, nakahanda na yan. Dapat bago umalis ang technician, ibibilin na dahil may interview tayo. Kaya nakita ko kanina, pag alis ni Ted, baka hindi na ibilin. Mangangapa yung mayroon tayong video dyan. Lahat ng mga politiko kasi, mayroong kanya-kanyang matawag natin gimmick. Papogi. Ngayon, itong gimmick na ito, ang ating ipapakita kay Congressman Mike, kung itong running Congressman Mike, kung nagawa din ba niya ito. Kasi sabi nga niya, okay na? Okay, yung nakahubad daw siya, baka mamaya naghubad ng pantalon. Ito kaya, yung gimmick na ito. Panoorin mo, Congressman. Salamat po. Ay tayo po mapapahiya, hindi po tayo marunong sumayaw, no? At hindi rin po tayo nakahalik, ha? Pero ang masasabi ko lamang, isa lamang, uulitin ko, no? Pag tayo po ay lumalabas at nakikipagsalamuha, no? Yung mga gimmick ng mga politiko, hindi naman ho ako politiko eh. Ang totoo niyan, ito ang unang paglaban ko sa isang larangan ng politika. No? Kaya sa akin po walang gimmick-gimmick. Ang gusto ko lamang magiging palagay ang mga kababayan natin. Paano ko yung pupuntahan mo? Sumayaw ng ganun. Budot pa. Siguro ho, yung mga kasama ko sa kampanya na lang, ang makikipagsayaman sa kanila, pakikiusapan ko na lang ho sila. Yan pa naman yung presidente mo. Marami naman ho yan mga kasama ko. Siguro, special mention ko dyan, si Johnson, pwedeng sumayaw yan. Si Joseph, pwedeng sumayaw. At saka si Ate Cleope, si Ma'am Juanita, marami ho yan. Maka ho magsayawan yan. Mapipilitan sila ngayon. Opo. Ito, galing sa kaibigan ko na nag-text. Ito ay talagang ginagalang kong kaibigan. Ikaw na magbasa. Ito na, basahin mo na lang yung mensahe niya. Mike will be the catalyst of change. A new generation of good politics. Ako, salamat po. Maraming salamat po kung sino man ho yung nag-text. Alam ko, ibubulong ni Kuya Tommy yan kung sino. Pero, pipilitin ko po to deserve your trust and confidence in me, no? Alam po ninyo, maraming magagaling magsalita ng mga politiko, no? At sabi nga nila, minsan kulang sa gawa. Dahil hindi pa naman tayo politiko, ngayon lang tayo sasapak, ano? Ang totoo po niyan, ang mission ko, magtrabaho tayo. Yun lang naman ang nasa puso ko. At pipilitin ko po to be deserving of your trust and confidence in me. Pero isipin lamang po ninyo parate, wala hong magsasakripisyo sa atin kung hindi yung
tiga rito rin, no? Mahal ko ang Olongapo, dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito ako unang nakatikim mag-disco, dito na rin ako unang nag-date, no? Alam po ninyo, may afternoon disco dyan sa Hot City. Palagay ko, na-first kiss na rin ako dyan. Pero mahal ko ang Olongapo nung nakita ko na tayo ay naghihirap, nakita ko na tayo ay walang trabaho, nakita ko na tayo ay kawawa, minsan tumipila tayo, generic pa yung gamot, pabalik-balik tayo, pinahihirapan tayo, no? Masakit po yan sa puso ko. Itutuloy ko po yan, pero dahil sa taga rito. Dahil tiga rito tayo. Ang totoo niyan, gusto ko pasalamatan ng mga taong tumutulong sa atin. Ako mismo ang hahalik at magpapasalamat, magmamano sa kanila. Pero ang gagawin ko at ang pipilitin ko ay ang magtrabaho tayo at lalong-lalo na umunlad ang bayan natin. Salamat sa iyo, Congressman. At bago tayo magpaalam, magbasa ka muna ng ilang text. Ito, maganda to, pero sana huwag ka pong balat sibuyas. Galing kay Sir 91030 huli. Kung honest and humble ka, Mike, bakit dapat kang pumanig sa alam mong magnanakaw? Ganun ka ba kadesperado mo po? Kita mo naman yun. Kung mag-suggest sila kagad, magnanakaw kagad ang, yun yung sinasabi natin na. Medyo bias ho yan. Pero Kahit ano paliwanag yung gawin. ganito na lang kung sasabihin ko. Sarado na sarado na ang isipan niya. Kahit anong paliwanag mo. Para bang sinabi niya, magnanakaw. May ninakaw ba sa'yo? Pinaliwanag na namin kung bakit lumaki ang pagkakautang ng Olongapo. Pero itinuturing mo pa rin pagnanakaw, sarado na ang iyong kaisipan. Ibig sabihin, kapag pumanig sa magnanakaw, magnanakaw na rin. Ibig sabihin, yung nangutong na taga-engineering na hindi inaksyonan ni Paulino, kutongero din si Paulino. Sagutin ninyo. Harap-harapan ko yan. Nung nangutong ang taga-engineering ng 25,000, sinumbong ko sa kanya, hindi niya inaksyonan. Ibig sabihin, kakampi siya ng mangungutong, kutongero din siya. Binalik ko lang ang tanong mo. Hindi maganda ang iyong tanong. Sige, paalam na tayo. Okay ho. Last na yun. Okay. Sige, sige. Yan, galing kay Sir 8565 ang huli. Good day, Empo. Isang makapagal na naman ang tatakbo sa unang distrito. Baka katulad din yan ng dating makapagal na presidente. Katulad po ko Hindi masama. katulad po ako kung kilala nyo ang tatay ko. Si Teddy Macapagal po, pinanganak na mahirap, naglingkod at namatay na mahirap. Naniniwala po ako, ang anak ni Ted Mac, ang anak ni Teddy Macapagal, na ang politiko dapat mahirap habang ang bayan ay maunlad. Anak po ako ni Ted Mac. Salamat po. At babati rin ako sa mga tiga-Olongapo at tiga-Subic, Castilleo, San Marcelino. Makakarating po ako sa mga bayan-bayan ninyo. Bibisita ako, kakatok ako sa inyong mga pinto. Pasensya ho kayo sa mga kokos natin. Minsan tinapay, lugaw, o juice lamang ang ating pinagsasalo-saluhan. At lalong-lalo na, tandaan po ninyo, darating ang Marso 25 hanggang pumasok na ang eleksyon. Dito ho sa buong unang distrito, babaha ng pera. Mamimigay ho ng pera ang kabila. Pero tandaan lamang ninyo ang sasabihin ko. Pag ako naman po ang Umayo of the Tiger, ang tawag dyan kung tayo po ipapalarin, mag-earthquake at magta-tidal wave ng trabaho sa buong unang distrito, babangon tayo. Magandang umaga, maraming salamat Sir Tommy, Ma'am Rodeline, at sa lahat ng mga kababayan natin sa unang distrito, maraming salamat po. Sana mag-usap-usap tayo at pipilitin kung bumalik ulit dito. Magandang Pwede isa na lang po. Sige ma'am, okay. Where is Congressman Ted Macapagal headquarters? Ay, salamat po, sir. Ma'am ba yan o sir? Sorry. Hindi O kung ko ma'am man lang o sir. Okay. Ang headquarters po namin, nasa Santa Rita Road ho ako, 1113 Santa Rita Road. Pero sa pagdating na ho ng formal na campaign period, lilipat ho kami. Hindi ko na muna ho sasabihin kung saan, pero makikita ninyo dahil it will be in the heart of the city, no? Sa gitna ng buong Olongapo, dahil gusto ko puntahan ninyo ko, madali ninyo kong mahanap at magkita-kita tayo sa mata, sa isip, sa puso at sa diwa. Okay. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. At paalam ka na, Rodeline. Talaga ako po mauuna. Oo, ikaw mauna. Yan, mahirap pagkababae. Yan, tulad nga po ng sabi namin na huwag kayo magpapadala sa pabeso-beso, patapik-tapik at paninong-ninong dahil ang isang boto may napakahalaga para sa pagbabago at muling pagbabalik ng dignidad ng Olongapo. Ako po si Rodeline Hanif.
At ako naman, si Tommy Abili, bago po ako magpaalam, ito po, at sabi ng isang texter sa Santa Rita, tama yan, Super Mike, dapat pag public servant ka, di ka magmukhang adik tulad ni Paulino. Ito galing kay Cheche ito ng Santa Rita. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at medyo maikli sa amin ang isang oras. Talagang grabe, talagang baka yung mga nanonood nabibitin pa Marami pang text na hindi nababasa. Bagamat umabot na po tayo sa eksaktong oras, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kami po ang inyong sumbungan. Mike, Maraming salamat po uli sa inyong lahat at kay Sir Tommy, Ma'am, maraming salamat. Ako naman po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Kami ang inyong Bigwas! Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abili. Huwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. Ang Bigwas, ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abili magbago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programa